Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomento na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin. Ito po at ibalik tanaw po natin yung pinag-uusapan po pagdating po sa legasiya. Hindi po ba? Pagdating po sa trabaho ng isang pangulo. Dahil alam naman po natin pare-parehas na ang dating Pangulong Duterte ay napakarami po na binigay sa mga Pilipino na kanyang mga nagawa. Kahit po ito ay pinagtatakpan ng malalaking mainstream media umano ang mga nagawa ni dating Pangulong Duterte. Pero tayong lahat po ay nasaksihan natin kung ano-ano ang mga ito. Ngayon, masasaksihan din po natin mga kabayan, dahil mismo si Atty. Guanzon at yung kasama niya po ay sinasabi po ang mga ginawa na tatak bangag daw po umano. Ito daw po ang legasiya ng isang bangag na tinatawag ng kanyang ate. Mga kababayan, pakinggan po natin ito pong pahayag ni Atty. Guanzon sa legasiya na tinatawag na bongit ng kanyang ate. Ito po ang kanyang legasiya na ginawa sa ating mga Pilipino. Secretary Recto at Secretary of Finance, nangungutang po sila ng 1.7 trillion yata this year. Something like that. Sabi nga no? He needs it daw to run the government. Ang dami na nga nilang kinuha sa iba-ibang ahensya ng government eh. Kumuha sila sa PhilHealth, kumuha sila sa PDIC, kumuha sila sa iba-ibang bangko, kumuha sila sa Ginto. Ewan ko yung Ginto dapat nasa BSP yan. Kumuha sila para sa Maharlika Fund. Oo, sa Maharlika Hanggang ngayon, Funds. di natin alam kung saan napunta. Pati naman sa PhilHealth at sa PDIC, hindi rin natin alam kung saan napunta. At hindi pa nila binabalik. Hindi Kahit pa. may Supreme Court na po na ruling na ibalik na nila. Oo, hindi pa nila Oo, binabalik. kasi itong gobyerno ni BBM, wala po itong accountability na tinatawag 1.45 trillion in insertions. Wow. So, in the past 3 years. So ako, ayoko nang masyadong isipin yan kasi sumasakit lang yung dibdib ko eh. Pero, ang iniisip ko ngayon, anong mangyayari in the next 3 years? Di ba? Matadagdagan po yun. Madako, kasi 2026 meron ko pang 96 billion na insertions. Tapos sa 2027 meron pa yan, malamang, di ba? Hindi naman i-dito yan. Abay, lalo na, mag-election na po. Oo, kaya nga. So, nag-iipon talaga sila para sa election. Yan po mga kababayan. Secretary Recto at Secretary of Finance, nangungutang po sila ng 1.7 trillion yata this year. Something like that. Sabi nga no? Nakita He needs niyo it po? daw to run the government. Ano pa ba ang aasahan natin sa tinatawag po na Bangag Republic? Di wala. Kaya nga tinawag na Bangag Republic eh. Nakita nyo po mga kababayan, ang ipag-ayam po ang ipinagmamalaki po na iiwang legasiya sa atin ng Republic of Bangag umano. Puro po pera, utang, pati po ang ating mga ahensya, pati ang ating kabangkuhan, pati ang ating ginto, lahat pinakialaman. At nag-iipon pa rin po sila ng pera, tuloy-tuloy pa rin dahil kailangan nila ng maraming pera sa darating na eleksyon para ito ipangsuhol o ipambili ng boto. Ganon din yata sa COMELEC umano. Nakita niyo po ang legasiya? Legasiya ng pulboron, legasiya ng bendalo, breakdalo, pagpapatapon sa dating Pangulo, walang due process, puro pera, korupsyon, ginto. Hindi po ba? Ano po ang makukuha mo? At yan po ba'y masasabi mong may accountability ba ang tao na yan? Mga kababayan? At hindi niya po binibito lahat. Kaya nga po napakarami pang insertion ayon po dito kay Atty. Guanzon at sa kanyang kasama. Sumasakit ang dibdib nila pagka naiisip at nakikita nila ang nangyayari sa ating bansa. Trilyon, bilyon ang pinag-uusapan
na hindi po nila ipinapaliwanag sa taong bayan. At hindi pa rin sila nagsasauli sa PhilHealth. At ayaw pa rin nila ipaliwanag ang ginto, ang Maharlika Investment Fund, ang PDIC, GSIS, SSS, at marami pang iba. Hindi po ba? Hindi pa nga sila tapos. Wala pa tayong nakikita doon sa massive sindikatong korupsyon ng flood control scandal. Wala pa pong nakukulong dyan. Hindi po ba? Nakita niyo pong achievement? Yan po ang legasiya na tinatawag na ating mga kababayan na Bangag Republic umano. Mga kababayan, yan po ang ipinagmamalaki po nila at iiwanan po sa atin. Ang iiwanan po sa atin legasiya ay isang damukal na utang na tayo ang magbabayad pero sila ang nakinabang umano. Legasiya po nila yan. Yung mga hindot na yan, mga kababayan. Kaya nga po tayo pinapatay sa buwis. Napakaraming buwis. Nagtataas ang buwis. Pero lahat po ng pakinabang ay sa kanila. Pero tayo ang nagsasakripisyo at nahihirapan at pinapatay pa nila sa kanilang mga proyekto para lang makakuha ng isang damukal na pakinabang. Hindi po ba yung mahindot na yan? Kaya nakita nyo po mga tambay, ano po ang mangyayari pa ayon po sa kay Atty. Guanzon at sa kanyang kasama. Hindi pa tapos yan. Meron pang 2027 at 2028. Di hamak na mas malaki pa ang makukuha nila. Hindi po ba? Dahil tuloy-tuloy po ang kanilang ang ginagawa nila sa buwatan, sindikato umano. Dahil kailangan nilang pabagsakin pa ang mga tinik at makakasagabal sa kanilang mga plano politikal na hindi na mawala sa kapangyarihan. Hindi po ba? Pero tayo po ay hindi naman titigil na sila ay banatan at kundinahin. At siyempre hindi tayo titigil. Ang gamit po natin ay makapangyarihan ang ating mga dasal. Hindi po ba? Dahil wala na po tayong aasahan sa ating mga general. Mag-4 na taon na po. Meron po ba tayong inasahan sa mga general? Hindi naman po lahat ng mga general ay katulad po ng kumakampi sa mga masasama. Marami lang po yata ngayon, lalong-lalo yata yung matataas at maraming star sa balikat. Marami yata sila na kumakampi sa Malacanang na walang nakita ni isa na korupsyon. Dahil nga po, noong panahon po ni Tambaluslos, ano po sinasabi nila ni Saldico? Priority namin kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Priority kayo. Kaya nga isang damukal yata na malita. Hindi kaya? Kaya po nanatili silang bulag, bingi, pipi, at tulog. Kaya po nagdurusa tayo po. Tayo po mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila ang nagdurusa sa hirap ng buhay. Sila po ay maalwan, saganang-sagana sa ating buwis. Ang mga walang yan. Yan po mga kababayan, ang katotohanan. Real talk po yan. At yan po ay totoo na nangyari po. Dahil mismo ito ay naranasan po natin. At ito po ay hindi naman masasabi ni Atty. Guanzon kung hindi po nila ito nakita. At hindi naman po ito natin naranasan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa inyo, Atty. Guanzon, at kayo po mag-iingat. Baka po kayo mapolitika katulad po ng ginawa sa Vice President at kay dating Pangulong Duterte. Ingat-ingat po kayo. At maraming salamat din po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok.
at ganun din po sa ating mga subscribers at sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At shoutout din po, thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe nga po. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershow ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, kay Balance Vision TV, Gay at Siena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga tambay at ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga kabayan. God bless po sa ating lahat. These days lang po tayo. Bye-bye!